Ito po yung, second part po ng, introduction para sa expository preaching. Gaya po ng aking nabanggit, sa pangangaral, na dun po dapat yung tayo po ay matiyaga na nangangaral at handa po nating ipangaral ang Word of God, ang salita po ng Diyos. At, yun pong elements o yung ilang items na kailangan ma-accomplish, sabi nga po natin is kailangan maging handa po tayo, being ready, reproving, ready in, reproving, rebuking, and in exhorting. Handa sa pagsaway at yung, pagpapayo, sa mga nakikinig at lahat ng mga bagay na yun ay kailangan po natin ay nakadepende at nakabase sa maingat nating, pagtuturo, systematic na pagtuturo ng salita po ng Diyos. Kailangan po ay meron tayong, sasabihin na kailangan sinasabi sa kanila, yung content po natin na ibinabahagi natin sa kanila ay talagang totoo at talagang kapani-paniwala po sapagkat ito po ay base mismo sa salita po ng Diyos. Hindi po ito galing lamang sa sariling isip natin o galing sa mga tradisyon ng tao, kundi yung kakayanan po natin na gamitin ang teksto o ang salita po ng Diyos mismo sa Word of God, sa Scripture, na kaya po natin itong gamitin at ipaliwanag at ipaunawa naman sa iba. Yun po yung pribilehiyo po natin, para maibahagi po natin in such a way po na maunawaan po nila yung salita po ng Diyos at makapagbago po naman ng buhay sa mga tao. So yun po yung pino-point out po ni Paul sa preaching o sa biblical preaching. Yun po yung mandate pagdating po sa preaching, yung pangangaral ng salita po ng Diyos ay merong talagang ganitong paraan na hindi po natin pwedeng i-set aside o isang tabi lamang po ito. Sapagkat yun nga po yung dadating po yung panahon na yung mga tao ay hindi na talaga sila mag-e-endure ayaw na po nilang makinig sa mga sound teaching ng Bible. At ayaw na po nila itong pakinggan. Ayaw po nila yung naririnig nila tungkol sa Word of God. Okay, meron po silang, yung word po is yung itching ears. Nangangati po yung tenga nila at sila po yung maghahanap ng somebody o someone para para kamutin to scratch their ear kung saan po ito nangangati. So yun po yung tinatawag na colloquial expression Naghahanap po sila ng mga tao na maaari nilang pakinggan na magbibigay sila ng magandang pakiramdam. Ayaw po nila na merong tao na magsasaway po sa kanila. Okay? Ayaw po nila na may magsasabi po ng mali nila. Ayaw po nila itong mga tao na ito na may magpapayo sa kanila o mangangaral sa kanila. At ayaw po nilang pakinggan mismo, in short, yung Word of God. Okay. So, then ayaw po nilang sundin, ayaw po nilang pakinggan o sundin yung salita po ng Diyos. Gusto po nilang gawin lamang yung sarili po nilang gusto. Kaya talaga pong kahit ngayon po nangyayari na po yun. Marami pong tao ayaw po makinig ng Word of God. At ang hinahanap po nilang pakinggan is yung mga bagay na hindi naman totoo. At more on para makapagbigay po lamang ng pakiramdam na masaya po sila. Okay. But then again, yung pong Word of God, kailangan po ay may pangaral, para yung nakikinig, pag nakinig po sila ng Word of God, maaari po nilang talikuran yung kanilang kasalanan. Okay. Kaya kailangan yung Word of God, again, yung word na proclaim, pinoproclaim po ito, kahit po ayaw nila. Okay. Kumbaga, hindi po tayo nakadepende sa mga bagay na mga ideya lamang yung mga ideologies na wala namang substance, wala namang laman. O hindi tayo nakadepende sa mga fables, pabula, o mga word things, mga beliefs, word beliefs.
kundi dahil sa salita po ng Diyos tayo nakadepende, 'pag narinig po nila 'yon, so ayun po, maaari pong mag-umpisa po yung buhay po nila at ipamuhay po yung buhay na binigay ng Diyos sa kanila according dun sa Word of God. So yun po yung work at trabaho po ng isang preacher na ipaalam, i-proclaim, ipahayag, okay, iparinig, at huwag basta yung mga tao sabihan na huwag sumunod sa mga tradisyon, okay, ng tao lang. Hindi tayo dapat sumunod sa tinatawag po na man-made stuff, mga gawa-gawa lamang po ng tao. So we need to follow po dun sa scripture. Kailangan bumalik po yung mga tao sa scripture. At yun po yung yung pong responsibility po ng mga preacher. Okay, yun po yung calling po para sa mga nagtuturo. Kailangan pong tingnan at hindi lang pong basta tingnan yung Word of God, kundi ito po ay sundin. At ito po ay mandate, meaning ito po ay talagang inuutos po sa atin. Doon po sa sinabi po ni Paul kay Timothy sa verse 5, "As for you, always be sober-minded." Sabi niya, iyan ang dahilan kung bakit ni Paul kay Timothy. Sabi niya ay dapat laging para sa iyo laging maging sober-minded. Dapat maging matalino. Endure suffering. Kumbaga, pagtiisan ng mga paghihirap, endure suffering, do the work of an evangelist. Bilang isang nangangaral, gawin mo ang trabaho ng isang ebangelista. Ito pa rin ang sinumpang ministry, yung iyong ministeryo para kay Timothy. Yun po yung mahalagang responsibility po, Ito po yung kakaiba at natatanging responsibility po na meron po sa mundo. Sapagkat ang bagay na ito ay it deals with the eternal matters, mga bagay tungkol sa mga walang hanggang bagay. Okay, you are dealing with eternity. Okay, kumbaga ang impact po nito, ang implication po nito ay sa eternity, sa walang hanggang buhay. Kaya yun po yung halaga po noon na ipangaral po ng salita po ng Diyos, yung katotohanan ng salita po ng Diyos. Kumbaga hindi lamang po natin pinipreach yung Word of God, pero kailangan din po nating maging sober-minded. Again, endure the suffering. Kaya may suffering, hindi po siya madali. Kailangan pagtiisan yung mga paghihirap. Okay, kumbaga yung term is your head, or you got to have a head on your shoulders. Ibig sabihin po noon, kailangan po maging alert. Maging alerto kung ano man po yung nangyayari. Kumbaga, sabi niya, you got to be willing to do the work of an evangelist. Meaning, you are thinking about gospel, yung mabuting balita, na handa po natin siyang i-share, ibahagi po, pinag-iisipan po natin ito, talagang ipinapangaral po natin. Yun po naman yung utos ng ating Panginoon sa ating lahat, to share the gospel, the good news of the word of God, of our Lord. Yun nga, to fulfill our ministry na tayo ay tinawag ng Diyos na ipangaral ang kanyang salita para maging equipped tayo, maging handa tayo na gawin ang ipinapagawa po ng Diyos sa ating lahat po yun, share the gospel. Kaya nag-evangelize. So it doesn't matter po kung ano pong gender sa evangelism, babae, lalaki sa evangelism, ay pwede po yun na ipinapangaral po yung Word of God. Kaya yun po yung subject po natin na tatahakin po natin, dadaanan po natin, loobin po ng Panginoon na talagang ma-equip po tayo, bawat isa, to share, to preach the Word of God sa paraan na gusto po ng Diyos, na ipinapahayag po ng Bible sa pamamagitan ni Pablo, ginamit po ng Diyos to speak, he write and he speaks about the word preaching, yung pagtuturo. At hindi po natin, again, kailangan na makalimutan itong mga bagay po na ating pong sinasabi. So another one is from 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. Si Pablo sumulat
sa mga taga-Korinto, yung epistle ni Pablo. Sabi niya, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. Verse 2, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, sabi ni Pablo, pinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalitao ng malawak na karunungan, sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo, maliban kay Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinusubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Okay, si Paul po ito nagsalita po, yun po, sabi niya, nang ako'y dumating sa inyo, sa inyong syudad, sa inyong city, is nag-umpisa akong maglingkod o mangaral. Pero sabi niya ito, nang ako'y dumating sa inyo, mga kapatid, hindi ako naparito upang sabi niya, I did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. Hindi sa pamamagitan ng nangaral ako sa inyo, hindi sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o ng karunungan. Sabi niya, ang pinapangaral niya, sabi niya, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Yun po yung decision niya na ipaalam sa inyo, sabi niya, except maliban kay Hesukristo at sa kanyang naipinako sa krus. Yung time na yun, sabi niya, I was with you in weakness. Kasama niyo ako sa kahinaan. Nandun na ako sobrang natatakot at nanginginig, sabi niya, in fear, I'm in weakness, in fear and in much trembling. At ito yung kanyang, sabi niya, and my speech and my message, they were not plausible words of wisdom. Ng aking pananalita at ang aking mensahe ay hindi sa makatotohanang mga salita ng karunungan. Hindi lamang sa not plausible words of wisdom. But, ang sabi niya, they were in demonstration of spirit and power. Okay, sabi pa niya, so that your faith may not rest in the wisdom of men. Hindi nakadepende yung pananampalataya natin o yung pananampalataya nyo, hindi dumepende sa karunungan lang ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Okay. Kaya, yun, sa mga taga-Korinto, at yun nga, sinabi niya sa kanila na when he came, sabi niya, when he ministered, he's preparing, kumbaga, tinutukoy po niya rito yung pagdating po sa preaching, sa kanyang pangangaral. Sabi niya, when I was there, when I lived among you, and the church was established and began preaching and teaching God's word. Ayun na, sabi po niya, nung mga panahon na yon, ako'y naroon, ako'y naninirahan kasama nyo, nasa gitna ninyo, at ng iglesia, at na itayo ang simbahan, ay ako ay nagsimulang mangaral at magturo ng salita ng Diyos. Nung mga panahon na yon, sabi niya, I did not come proclaiming to you the testimony of God. I didn't preach the word of God with you using lofty speech or wisdom. Hindi sa pamamagitan ng matatayag na pananalita o karunungan. Okay, nung ako'y nasa city of Corinth, sabi niya, yun po yung sa most city ng Greece,
Marami po doon sa lugar nila yung mga tinatawag na philosophers. Okay? Yung kumbaga nangangaral po sila, itong mga ito, yung mga philosophers, sa pamamagitan po ng karunungan lamang ng tao. At sabi niya, itong mga tao na ito, nakatayo ito sa corner, sa labas. Sabi niya, itong mga ito nag-share, no? Nagbabahagi sila ng tungkol sa buhay, ano? Pero yung kanilang pinapangaral, yung sineshare nila, ay nakabase according dun sa kanilang karunungan lamang. Okay? Maaring yung pinapangaral nila ay tungkol sa buhay, kung paano sila matutulungan nila ang patungkol sa practical living, ano? But then, sabi ni Paul, kumbaga itong pangangaral nila ng mga philosopher is nakadepende sa kanilang sariling isip. Okay? Yung pinapangaral nila kung paano mamuhay. Pero hanggang doon lamang po yun, ano? Pero ang sabi ni Paul, when I came preaching God's word, it did not come from man-made tradition. Hindi ako nangangaral dahil ito ay nagmula sa tradisyon lamang o gawa lamang ng tao, sabi niya. Okay, hindi lamang ito galing sa opinion lang ng tao, yung aking dalang pangangaral. Pero ang ginagawa po ng mga philosophers noong mga panahon na yon, ang ipinapangaral ay galing lang sa sarili nilang isip or opinion. Sabi ni Paul, I chose to make sure that I knew nothing except Jesus Christ and Him crucified. So yun po yung decision niya na talagang ipangaral lamang ay tungkol kay Jesus, na si Jesus mismo yung tanging ipinapangaral niya at yung kanyang pagkapako sa krus. So, ibig sabihin po niya, ang ipinaliwanag po niya ay tungkol sa crucifixion ni Lord, about the cross. Ipinaliwanag po niya doon tungkol kay Kristo, kung sino si Christ. Okay, ipinaliwanag niya kung anong ginawa ni Kristo, at yung kanyang dalang paliwanag ay tungkol mismo kay Kristo. Pero yung mga philosopher, yun nga po, ang ipinapangaral ay ayon lamang sa sarili nilang palagay tungkol sa buhay. Alright? Then, ito pa yung dinagdag. At pinapaliwanag niya po dito is about what? The gospel. Yun po yung focus po ni Paul. Pinapaliwanag ko sa inyo lahat ng mga yon. Yun po yung paliwanag niya tungkol kay Kristo. Ibig sabihin, nakafocus po siya kay Christ. Kay Kristo lamang, wala na pong iba, no? At tungkol po yung kanyang pangangaral sa gospel, sa ebanghelyo. At sabi niya, kumbaga yung focus po niya, pinapaliwanag niya yung gospel na nakatuon kay Kristo. Subalit, yun nga po, yung focus niya is sa Word of God na hinango naman sa Old Testament prophecy ayon sa kanyang pagdating, ano? At nakumpleto nga po yan nung si Jesus nga po yung naging tao at niligtas at yung nga pong ginawa po ng Diyos, ipinadala niya po si Christ. Sinadya sa atin sa cross para sa salvation po ng tao. So sabi niya, pinaparating po niya doon na sinisigurado ko ng aking mensahe ay talagang totoo. Okay? Ang aking mensahe ay talagang kumpleto. Na maaaring yung message na ito at totoo na maaaring magbago ng buhay ayon kay Kristo. Pero yung ayon lamang sa sariling opinion ng tao, hindi mo makakapagbago po ng buhay. So yun po yung preacher, ano? We want to preach what is the truth. Kung ano po yung katotohanan. We are preaching Christ. Si Kristo po yung pinipreach po natin, pinapangaral. Pinipreach po natin, pinapangaral po natin yung kanyang crucifixion, ano? Pinipreach po natin yung gospel. Hindi kung ano-ano lang po yung pinipreach o pinapangaral. Kumbaga, nakafocus po tayo kung ano po talaga yung nakasulat sa Word of God. Sabi niya, kung ating pong titingnan, when he says, when I was with you in weakness and in fear and much trembling. Nung ako'y nariyan, if it's sa verse 3, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Okay? Yun po yung sabi niya doon. Pero itong mga philosophers na to, meron po silang pride sa kanilang sarili, ano? Okay. Kung paano sila mag-share, mangaral, kumbaga nakadepende po sila sa kanilang kakayanan lamang, ano? Then Paul added,
They would speak and they prided themselves on how eloquent they were, and they were so self-confident. Nandun po yung pagmamalaki ng mga philosopher, nakakala nila sila po yung marunong, yun po yung palagay po nila. But then, sabi po ni Paul, I felt, baka sabi niya is, when I was in weakness and in fear and much in trembling. Kumbaga na doon po yung pakiramdam na yung bigat ng kanyang responsibility na ibinigay po ng Diyos para sa kanya. And I was with you in weakness, in fear, much in trembling. Na doon po yung takot po niya sa Diyos. Okay. Kumbaga, hindi niya alam kung anong maaaring mangyari nung time na yon, kaya ganun po yung pakiramdam niya. But then again, Paul, meron po siyang malaking tiwala po sa Diyos. That's why Paul had boldness of speech. Kumbaga, meron po siyang tapang na ipangaral po yung salita po ng Diyos. Okay, hindi lamang po self-confident sa kanya meron, Pero yung mga philosopher ganun. Then, nandun po kay Pablo yung kanyang passion, yung kanyang energy, yung talagang boldness, in short. Okay? Passion, yung desire, yung energy, and then yung nararamdaman po yung word na sense of urgency came from God, which is working in his life. Na kailangan na pong ipaalam, iparinig yung mensahe ng gospel sa mga tao. Then sa verse 4, sabi niya, my speech. Sa verse 4, my message. Okay, sabi niya po doon, sa aking pananalita at pangangaral, ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Right? So it wasn't in plausible words of wisdom. Subalit sabi niya, subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. So doon po siya nakadepende sa kapangyarihan po ng Espiritu Santo. Kumbaga, ang sinasabi po niya doon, in other words, there is no human words of wisdom or use or whatsoever. Hindi po galing sa karunungan lang tao ang kanyang ginagamit. Okay? Kundi ito ay mismo nakabase sa karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu o ng Holy Spirit. And then, kung ating titingnan din yung kanyang pangangaral o yung ating ipangangaral ay talagang nakabase po talaga mismo sa katotohanan, Alright? So, kumbaga, hindi po natin gagamitin yung pangangaral to manipulate things or people, para mag-response po sila doon. Kumbaga, we are speaking from the heart. Mula sa puso, galing sa Word of God, at pinapangaral po natin yung totoo, kung ano po yung which is real, what is real, kung ano po yung totoo, kung ano po yung napapanahon, at talagang really urgent na message. Of course, the Word of God, the Gospel of the Lord Jesus Christ, kagaya po ng ginamit po ni Pablo at ginawa po ni Pablo para iparating sa mga taga-Korinto. Okay, what else? Then, ano po yung meron pa doon sa verse? Kumbaga, hindi po tayo kailangan na maging, again, manipulator. Hindi po tayo kailangan deceiver o yung nanlilinlang o maging showman. Hindi po tayo kailangan maging entertainer, okay, sa ating pangangaral. Again, si Paul, meron po siyang natural abilities. Mahusay po talaga si Paul, gifted si Paul. Siya po ay edukadong tao. Pero again, hindi po niya ginamit yung kanyang karunungan, yung kanyang kakayanan, Hindi po niya ginamit yun in preaching God's word. Nakadepende po siya sa karunungan po ng Holy Spirit, kapangyarihan sa pamamagitan ng motivation by the Spirit and because of the demonstration of the Spirit and the Spirit's power. Yun po, siya po ay motivated because of the Spirit of God. Yung demonstration ng Spirit, the Holy Spirit nandoon, yung kapangyarihan po ng Holy Spirit ay nasa kanya. So, ganun din po, yung maaari po nating tingnan, panghawakan. Nakadepende po tayo sa Holy Spirit. Of course, from the knowledge given by the Word of God to share po yung
gospel. Because we know that the Word of God, again, because of God, by the power of the Holy Spirit, kaya niya pong baguhin po yung puso ng tao. Okay? Pero yung human wisdom, wala po yung kapangyarihan para magbago po ng buhay ng tao. That's why, again, Paul, wala po siyang tinatawag na magical abilities. Si Paul po ay katulad din nating mga tao. Wala po siyang special na kakayanan. Wala po yung kaibahan kung isipin po natin. Pero po ang importante po that Paul preached the truth. Nang sumulat po siya sa Corinthian, wala po yung, kumbaga, siya po ay katotohanan lamang at katotohanan ng kanyang ipinapahayag. Yun po yung importante. Kaya ganun din pong gagawin natin, it based on the truth. Yun po yung layunin natin, to preach, paraan, i-preach the way, how they preach. Kung paano sila nangaral, ganun din po dapat tayo nangangaral. At this is a right design para po sa pangangaral o yung preaching. Kaya meron tinatawag na expository preaching. Kumbaga, that like Paul, yung pananampalataya niya, yung trust niya kay Lord, kay Jesus, na kay Lord of course, yung kanyang kaligtasan. At yung kanyang karunungan ay hindi po nakadepende sa wisdom lamang ng tao. Pero again, it based on the power of God. So that when we preach, kapag nagpi-preach po tayo, when we proclaim the truth of God's words, kumbaga, yun nga, we bring to bear on the life of a person, to the life of a person, the word of God, that which will change their life forever. It's the word of God. Okay? Di po yung wisdom lamang natin o yung wisdom lamang ng tao. So makaka-apekto po yun sa kanilang buhay, mismo, kung ano po yung totoo. Ano po ka-importante yung truth. To preach the truth, the way that He prescribed from the Word of God. Kung ano po yung hinihingi ng Bible, kung ano po yung binigay, diyan po yung ating panghawakan, tingnan. Kaya po, why I select or intended to select this subject para po malaman natin, maunawaan po natin yung the way how to preach the gospel, how to preach the Bible using the expository preaching. Okay, so we need to preach God's word faithfully. Kailangan matapat, may katapatan tayo nangangaral, truthfully, katotohanan, honorably, marangal, at yung righteously, may katuwiran. And then also, we need to preach it effectively. Kailangan may mabisa yung pangangaral po natin, effective. So, yun po yung prayer natin na talagang sa pamagitan po na pag-aaral po natin na subject na ito, we commit ourselves talagang to learn and how to preach properly. At naniniwala po ako that God will help us and this will give us joy habang ina-anticipate po natin itong subject na ito. So, we learn the process, expository preaching. So, importante po yun. Bagamat ang MacArthur Bible Handbook, isa pong tool or instrument na ginagamit din po natin para malaman po natin yung systematic way of learning the Word of God, the essential Christian doctrine. So, doctrinally, biblically, systematically, makikita po natin doon sa subject na yun. And this one is much important, of course, very important, so that we can learn and yun nga po, maging faithful po tayo sa pangangaral po ng Word of God. And that is our responsibility to proclaim God's Word. Okay, pinoproclaim po natin yan ng maayos, pinapahayag po natin. So, yun po yung mga goal po natin, to give glory to God, para sa Kanya lang po lahat. So, as we pray once again, Lord, we thank you, Lord Jesus, we bless your holy name. Lord, we ask, Lord, please send us mercy of grace and your joy to learn, passion, desire, Panginoon, na maintindihan po namin ang bawat steps ng mechanics ng expository preaching. So we move on sa mga topics, Panginoon. Send your mercy, please, Lord, your wisdom, Panginoon. Hindi po kami dumepende sa
aming nalalaman o sa tao, sa wisdom lamang ng mga tao, kundi sa inyo lamang, Panginoon, sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Once again, bye. God bless. See you again next time.